Tawag nyo dito ay pwedeng ma-video pala by the way. Kasi pag akit nyo mamaya, isusulat nyo lahat ng matututunan nyo dito sa notebook ninyo. Okay, ang tawag dito ay AC-DC converter kasi nakasulat doon. So, ibig sabihin, yung kuryente sa saksakan, kaya niya i-convert from 250 volts, kaya niyang gawing 3 volts, 6 volts, 9 volts, tsaka 12 volts. So, bago nyo gamitin, make sure na naka-off. Then, meron diyang LED, yun yung indicator. Pag turn mo yung dial, magiging 3 volts. Now, meron tayo dito mga terminals. Black is negative, red is positive. Then ito, pwede mo itong ikutin para lumuwag yan. Tapos, ito, make sure naka-solder siya, nakahinang para matigas. And then, ipit mo lang, and then ikot. And then just do the same dun sa para sa red. Then dito sa kabila, sa wire, as you can see, yung isa nilagyan ko ng nut. Tapos may marking siya. And para sabihin na yun yung pag tinrace mo, yun yung negative. And then tong isang wala is positive. Tapos, may ilaw dyan. Pag pinagdikit mo yung dalawang dulo, ano nangyari? Nawala ilaw sa... Doon, kayo tumingin. Nawawala pa yung ilaw. Ang tawag dyan ay short circuit. Ibig sabihin, maraming mga sunog, ito ang dahilan. May mga wire sa bahay na nagdidikit. Gusto mo makakita ng Happy New Year, set mo sa 12 volts. Para ka nag-welding. Pag pinagdikit ko yan, pwedeng pumutok ito. So, yan na lang natin sa 3 volts. Okay, lagyan natin ilaw. So, may dalawang dahilan kung bakit hindi iilaw ito. It's either naka-off dito or baliktad yung pagka-connect nyo tulad nito. So, dyan, umilaw siya. Pero pag pinagbaliktad mo yan, hindi yan iilaw. Bakit? Pag bagong bili kasi itong mga LED, mayroong isang mas mahaba at isang mas maiksi. Yung mas mahaba, positive. Yung mas maiksi, negative. So, di ba, ito yung negative natin. Ito yung positive. So, yung mas maiksi ay ito. So, yun yung negative. Ito yung positive. Nasundan? Ngayon, anong tawag nyo dito? Ngayon lang ba kayo nakita nyo sa buong buhay nyo? Ang tawag dyan ay resistor. Hindi yan capacitor. Ito yung mga capacitor. Resistor. Kayo na lang mag-observe kung anong trabaho nyan para mabilis tayo. So from here, before, ito yung after. Anong nangyari? Ito yung before. Then nilagyan natin ng resistor in series. Naging ganyan. Anong trabaho ng resistor? Same lang ba yung liwanag niya? Hindi po. So kapag walang resistor, ito yung maximum niyang ilaw. Then kapag may resistor, nababawasan. So ang purpose nito, kinakain niya yung sobrang charge para maiwasan yung pagkasira ng mga electronic component. Ang tawag nito ay breadboard. Bread, tinapay, kasi pwede mo siyang tusok-tusukin. So dito, yung positive, yan, ibig sabihin positive yan lahat, magkakadugtong yan. Itong negative yan, yung butas na yan, magkakadugtong yan. So lagay mo yung positive, yung mas mahaba, doon. Then dito negative. Sa next week ko na kayo pag-ahawakin ito. Okay. Tapos, pwede kang maglagay ng isa dito sa kabila. Just make sure na tama ang polarity, positive, negative pa rin, na susunod. Then lagay mo lang yung positive dito sa left. Then negative. Ang tawag sa connection na yun ay series or parallel? Parallel. Kasi lahat ng mga positive magka-connect. Lahat ng mga negative magka-connect. So we call it parallel circuit. And kung gusto mong lagyan ng ibang kulay, pwede naman. Just make sure na masunod mo yung polarity niya na positive, negative. Pwede po na Ching 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 ching. Ngayon, para makita niyo yung purpose ng capacitor, bigyan ko kayo ng chance. Pili kayo dyan and then sabihin nyo sa akin ano yung value, ilang microfarad. Nakalagay yan dyan, nakaprint. Okay. Kailangan nyo lang ng medyo malinaw na mata. Then yung makakuha ng 470, bigay sa akin. Isa pang 470, dalawa yan. 470 microfarad, bigay sa akin. 22. Meron? Kay John Ray? X10. Ano?
Okay, so ito na yung lesson natin. Di ba? Kinoconnect natin in parallel yung capacitor para tumaas ang kapasitan. So, ganun din, positive. By the way, may nakita kayong markings dyan, yun yung negative. Ibig sabihin ito yung negative niya. Then yung kabila, yung walang marking, yung positive. So, lagay mo lang din yan dyan. So, pag pinag-solve ko kayo, masosolve nyo na yan, ilan yung total capacitance nito? Sir, pati ba naman dito may solving? Talaga, ito yung application eh. O, ilan? 2,470 nakaparallel. Calculate nyo sa cellphone. Pagka... Pag nakaparallel, 2,470, you just add them right away. Ilan yun? 940. So, tignan natin. Kapag walang capacitor, ito siya. So, as you can see, madali lang mamatay yung ilaw. Tapos, yung tinanggal ko kanina, ibabalik ko lang din. Kahit saan yung napwesto yan dyan. Kahit dito ko ilagay mo. So, tignan natin. Ano nangyari? Matagal po siya. So, naging dramatic yung pagkapatay ng ilaw, di ba? Kung nakakita na kayo ng flasher ng mga kotse, ng mga motor, di ba? Walang flasher na gano'n, di ba? Ang flasher niya. So, hindi bigla-bigla namamatay dahil yon sa capacitor. And even ito, meron to. Kasi kahit na iset ko yun sa 12, tapos i-turn off ko na siya, nakailaw pa rin. Pero within 10 seconds, unti-unti namamatay na yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, umihina na siya doon. Yan muna ngayon. So, sulat mo sa notebook mo lahat ng natutunan mo. Dito sa discussion na. Galing. See you.